pinakamalakas mo palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay patuloy po magpuri. Hey! Come on, praise church! Hey! 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 Whoa! Oh! Whoa! Oh! Oh! Whoa! Oh! Whoa! Oh! Oh! Whoa! Oh! Whoa! Oh! Oh! Whoa! Oh! Whoa! Oh! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Come on! Ano mang maging panahon, Ano mang pagkakataon, come on, praise church! ano mang maging Hey! sitwasyon, Ika'y pupurihin. Tayo po lahat. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 tayo po lahat. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Tayo po lahat. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon. Ano mang naging sitwasyon, Hey! Ika'y pupuri. Tayo pong lahat. ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Pwede mo ba makita bawat kamay na pumapalakpak sa ating Panginoon? Come on. Sige po. Hey! Sabay-sabay po tayong lahat umawit sa Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Sabay-sabay! Kang katulad, lalala Mga praise church! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Walang katulad! Hey! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon. Come on, praise church! Ano mang maging Wala magpapahinto ng pagsamba. Hey! Ano mang maging panahon. mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, Ika'y pupuri. Minsan pa ano man. Ano mang maging panahon. ang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ikaw at ikaw pa rin. Sige ba, praise church! Dahil sa ibang papuri. Come on, praise church! May
May tama po tayong dahilan para po sumamba sa ating pinakatapat na Diyos. Come on. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuri. Papuri kay Yahweh, Hey! Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, praise God! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, pagkakailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat at kailanman, di nagbabago. Isigaw! Si Yahweh ang ating Diyos. Hey! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit Sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, sabay-sabay po tayo magpuri Yahweh. sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat at kailanman, di nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, praise church! Sige po! Idideklara po natin, ihahayag po na ating mga labi. Pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Praise church, sisigaw! Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ikaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Palay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Isigaw! Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, na pagkailanman, di nagbabago. Come on, praise God! Hey! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, na pagkailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, praise church! Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Come on, praise church! Patuloy po nating purihin at sambahin ang ating pong Panginoon. God is worthy of every praise.
Come on, praise church! Sige pa, palapakan po natin ang ating pong Panginoon. We give you glory, Lord. Hold my hands and me, I'm laying down. Come on, praise church. Oh. Do I taste and see of your great love? You. Spirit, fall, open up heaven's door. We're waiting with a worship for more. You're the only love that satisfies me. Oh, you satisfy me. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing it out. My constant request above all things. Every hour awake beneath me, oh God. So I've tasted and seen of your love. Show me your glory. Come on, praise church. Hey. Show me your love. Show me, God. Show me your glory. Spirit, fall, open up heaven's door. We're waiting with a worship for more. Love that
We're safe and secure in your love. You're the only one. Come on, praise church once again. Spirit fall. Spirit fall. Open up heaven's door. We're waiting with a worship for more. You're the only love that satisfies me. Leave me astounded. Leave me astounded. Leave me amazed. So all in glory, let heaven invade. We're waiting with a worship. Come on, praise us. Hallelujah. For your mighty presence. Jesus, Jesus. Leave me astounded. Leave me amazed. Show up your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. For your mighty presence. I've got to invade. Death could not hold you. Death could before you. You silenced the ghost of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival, equal, now and forever. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Nothing to fear. What a powerful name it is. You have no rival. You have no rival. You have no. Let us declare in this place. Now and forever God Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. yours is the glory. Yours is the name above all. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Come on, praise church. Let us declare in this place. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name. Come on, praise church. What a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, come on, praise church. Such a praise to the King. Oh, such a praise to the King. His name is Jesus. Pumalakpak po ng malakas ang lahat ng nakakaranas ng faithfulness ni God. Come on, church, pumalakpak po ng malakas ang nakakaranas ng katapatan at kabutihan po ng Panginoon. No, let me remind again po in this verse, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you
always give yourself fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen po ba? Amen po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa reminder that our labor in you is not in vain. Sa mga oras po na pwede po kaming maging mahina, Lord God, palakasin mo po kami, ang aming puso, ang aming isip, para po mas makatugon kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Lord, maraming salamat po dahil alam po namin na ang lahat po ng mga ginagawa namin para sa iyo ay hindi po nasasayang. Lagi mo pong nakikita, lagi mo pong napapansin, and Lord, for that, we are asking for more. More of you, more of your presence, more of your strength, and more of your comfort. Lord, guide us and remain steadfast and unmovable, Panginoon. Lord, sobrang nagtitiwala kami sa magagandang pangako mo, sa magagandang plano mo para sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, hindi ko man po alam yung nararanasan po ng bawat isa dito, Panginoon. Pero Lord, sobrang ilagay lang namin yung puso namin na sobrang nagtitiwala kami sa kabutihan ng Panginoon, sa kagandahang loob ng Panginoon at sa pagiging tapat ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga taong unang naglingkod, Panginoon, upang makatugon din kami sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga outreaches na tinatayo mo, Panginoon, na hanggang ngayon nakikita namin kung paano ka naging tapat sa Praise Church noon. Ganon ka magiging tapat sa bawat church ngayon. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, ikaw po ang papurihan ngayong araw na ito, Panginoon. At Lord, sa iyo pong likuran, Panginoon, Lord God, kami po'y ilagay niyo, Panginoon, na buong pusong naglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. Ganon din ang mga speakers namin today sa different churches, sa speaker namin today, Panginoon, Lord God. Ikaw po yung tunay na makita sa aming mga buhay, Lord God. At Lord, hindi lang basta namin matutunan yung word ngayon, bagkus, Lord, palagi namin may apply. Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Turing ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Oh, oh, I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day.
alright. And when the wind's blowing, there might be a reason. It is something I'm learning, something I'll never forget. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. 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 Sige po, yung malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, let me announce lang po yung ilang bagay. Katulad po nito, ito yung Sambales Camp. Ang purpose po talaga nitong gawain ito, diyan natin dinadala yung mga kabataan na nais nating makakilala sa Panginoon. Actually, sobrang minimal ng binabayad. At least, I think, mga 50 pesos lang. Ano po, pero millions po talaga ang gastos po niyan. May iba lang pong nagsusupport. Kaya nga po, I challenge you po, napakaganda po nito, lalo na sa mga outreaches, bakasyon ng mga bata, pwede po nating ipadala. Okay? Sige nga, ano pa ba ibang... Okay, sige kuya. Next slide pa natin. Okay? Sige, yung upcoming natin po, this Wednesday naman po, we will have a fusion. Ang purpose po ng gathering ito, hindi lang para tayo maglingkod, kundi maglingkod ng nag-aapoy. Kaya nga, napakaganda pong samantalahin natin. I want you to encourage po, attend po lahat, especially mga outreaches po natin. And our very own Praise Church Malabon will lead this gathering po. This coming Wednesday po. Iisa po yan sa talagang heart natin. Ilagay natin, yung bawat isa sa lugar na lalo nilang may experience ang kapangyarihan ng Panginoon. This is not only a gathering of Praise Church. Ang dami po natin different areas ng mga churches at mga pastors, na magpupuntahan po dito. Gathering po ito ng mga cell leaders at mga upcoming leaders. Kaya nga po, ang idea ng fusion ay pagpapaapoy. Okay? Sabihin natin lahat, apoy. Okay. So, if you want na mag-apoy lalo sa paglilingkod natin sa Panginoon, samantalayin ho natin yung mga gathering na ganito po. Sobrang ako po, excited po ako, lalo na po si Pastor Manric, sobrang kaibigan natin, na sobrang napaka-faithful sa word. Wala pa akong nakita na diniscuss niya na hindi ako napagpala. Kaya nga po, kung ang inyong lingkod na pagpapala po sa kanyang buhay, naniniwala po ako, hindi po tayo magsisisi. At kung gusto natin maglingkod ng todo, ito na po yung mga pagkakataon. Okay? So, teka muna, mukhang na-forward ng lahat. Okay? Sige anak, pabalik. At ito po si si Eddie Mesa. Okay? Iyan ang mga, ng mga Aigan man. Okay? Grabe, kasikatan niya, iniwanan niya yung pag-artista, nag-focus po siya sa pag-evangelize. Okay. Sige anak, buuin mo na anak, para makita nila si Eddie Mesa mismo. So, this coming April 13, bago natin i-celebrate or gunitain yung mahal na araw, Good Friday, alam niyo po, si Jesus namatay para sa lahat. Mga kapatid, kung meron tayong mga kamag-anak, kaibigan, hanggang ngayon di pa nakakakilala sa Panginoon, ito po yung magandang pagkakataon. Inuunahan ko na po kayo. Nakalalamang kakanta to at sasayaw ng Elvis Presley ho talaga. So yung mga oldies natin, hindi lang millennials, makita po natin yan. This will, April 13, Sunday, evangelistic gathering po tayo. Supposedly, last Sunday sana, kaya lang ito lang ang available niya po. Okay? So, kalimutan muna natin. In-invite natin si Chinkitan, kaya lang talagang sobrang hirap. Ginamit natin yung superpowers na natin, connection, pero hindi talaga natin makukuha na supposedly this coming Sunday. So, special Sunday na lang din po gawin natin, pero ito po yung gusto kong paghandaan nyo po.
na more than success, tingnan natin, bakit may mga taong mas higit totoong pinipili ang tawag ng Diyos kaysa mga bagay na kung saan pwede namang kuhanin lang para sa sarili. Okay? So mga kapatid, ipag-pray po natin ito. Dito, hindi po ito tumutugon po pag hindi lang din evangelistic yung gathering, kapag hindi lang din pag-evangelize. Kaya, tinan nyo po, mahal na araw, tama-tama, gugunatin natin ang kamatay ni Jesus. Ito na po yung napakagandang pagkakataon. Okay? Sige, pray muna tayo. Father God, we honor you. We love you, O God. Salamat, Panginoon, ng maraming-marami. At patuloy namin dinideclare, ikaw ang pinakamagandang nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Nung makilala ka namin, O Diyos, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, 100 plus million ang mga Pilipinos. Ang dami pa rin hindi nakakakilala sa iyo, O God. Gamitin niyo po yung mga ginagawa namin upang maraming tao ang makakilala sa iyo, magbigay ng buhay. Sa gayon, makakakita kami ng mga batang lumalaki ng may banal na pagkatakot sa iyo. Mga kabataang merong pangarap na ang nais ay ikaw paglingkuran at bubuo ng pamilya na sama-samang maglilingkod para sa iyo. Even ang mensaheng ito, gamitin niyo po upang kami, O Diyos, ay patuloy na dalin sa malalim na pagkakilala sa iyo. Thank you so much, O God. In Jesus' name, amen at amen. Once again nga po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Wow, naghahanap po ako ng mga Pilipino icon na nagsimula ho talaga sa maliliit na bagay. Katulad po nitong si Henry C. Ang nauna pong nagpunta dito sa Pilipinas ay ang kanyang mga magulang. Ang nangyari po, si Henry C. from China, nag-migrate po sa Pilipinas. Doon una siyang nagtrabaho sa sari-sari store ng kanyang tatay. Sari-sari store ng kanyang tatay, doon muna tumulong. Dumating yung digmaan, na-wipe out yung tindahan ng kanyang tatay. Kaya nga po, noong 1958, sa Carriedo, doon sa Quiapo, nag-put up siya ng mga sapatos. Siguro kaya napakahalaga nung SM na ito kay Henry C. No? Di ba nahati na siya ng LRT? Tinamaan din ho talaga. Pero hindi po nila inalis. Sobrang makasaysayan pala ito. So, retail lang po. No? Nagtinda siya ng mga retail na sapatos. Diyan lang po nagsimula. Hanggang sa, yun nga po, napalago niya po ito at naging SM. At hindi lang po nanganak ng SM, sa kanila din yung BDO. Nung una nga, ano ang tawag sa construction? Hindi naman DMCI, hindi ba? SM, DC. Okay. So, instead na magpagawa, sila na rin po yung nagko-construct, ng mga bagay. Pero nagsimula sa maliit. Nagsimula sa kaunti. Pinag-iisipan ko lang ho ito. Si Henry C. ba, nung nag-put up ng retail ng sapatos, inisip niyang lalaki yung company niya o yung ginagawa niya. Naisip pa ni Henry C. nung naglalagay siya ng sapatos, may BDO na lalabas, may SMDC na lalabas, may mga, ngayon grabe yung scholarship niya pati sa healthcare, kasama po yan, at 3 generation na ngayon ang nagtutulong-tulong para po talaga i-manage yung sinimulan ng kanilang lolo na. 3rd generation na po kasi. Question, muli, naisip ba ng mga taong nasa mataas na posisyon ngayon na makakarating sila doon nung sila ay nagsisimula pa lang? Lahat po maliit lang. Lahat maliit lang. Pero pinagbuti nila bawat araw yung kanilang ginagawa. Kaya kahit hindi nila utusan na lumaki sila, nagulat na lang sila as they faithfully gawin yung maraming bagay. Ang kasunod pala niyan ay malalaking bagay. One of the best practice of Mr. Henry C. is this. May ikot lang siya araw-araw sa mall niya. Ano kaya ang i-improve ko? Bawat araw, ikot.
Anong i-improve? No offense po ito, no offense po ito naman sa mga nagsimula ng maliit hanggang ngayon napakaliit. Nagsimulang maliit, ayaw i-improve. Nagsimula ng ganito, hindi nag-iisip paano magiging tapat, basta lang po makaraos, basta lang may magawa. Kaya nga po, naniniwala tayo, sabi ni Henry C., there is no such thing as an overnight success or easy money. If you fall, do not be discouraged. If you fail, do not be discouraged. Try again. When you do well, do not change your ways. Ang ganda ho ng paalala nyo to kasi marami, halimbawa, ang ganda na ng ginagawa. Nagbi-business pa, hinaluan pa ng sugal. Hinaluan pa ng bisyo. Paatras ka na naman. Magsisimula ka na naman sa wala. May mga kinakausap po ako ngayon, maunlad din naman, pero hindi na ako nahihiyang sabihin. Kapag ikaw mayaman, maunlad, wala kang maliwanag na advocacy, pupunta ka sa kasino. Pupunta ka sa iba't ibang bisyo kasi napansin mo, kahit pala ako yumaman, malungkot pa din ako. Kahit pala ako umunlad, kulang pa rin. Kaya ang maganda po, habang pinapaunlad tayo ni God, humanap tayo ng maliwanag na advocacy. Either gusto mo magpaaral, mag-put up at magbigay ng mga hanap buhay, tumulong sa nangangailangan. Can I hear amen? Kaya nga, gawin natin yung maliliit na bagay faithfully at makikita natin paano palaguin at palakihin iyan ng Diyos. At naniniwala ako, maraming kausap ngayon. May sinisimulan kang maliliit na bagay, pero hindi po lalaki iyan ng walang katapatan. Okay, let us discuss faithful hands. Bakit kailangan matutunan nating maging tapat sa Panginoon, lalo na sa mga ginagawa natin? Okay mga kapatid, walang issue sa katapatan ng Diyos. Kahit anong gawin natin, tapat ang Diyos. Tayo lang po ang medyo inconsistent sa area po pagdating ng faithfulness. Pero good news, hindi kayang baguhin nang hindi natin katapatan yung katapatan ng Diyos. Our God is always faithful ho talaga. Thank you sa prayer ni Jeremiah. Nagulat ako sa panalangin ng batang ito. Biro mo from Praise Church Ubando. Ano po? Na nagsimula rin sa maliliit pero ngayon grabe, pinagpapala din yung kanilang ginagawa para sa Lord. Malakas nga hong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. So, faithful hands, faithful hands. So, sinabihan natin, faithful hands today, divine promotion tomorrow. Kung tapat ka ngayon, may aasahan ka bukas. Kapag naging tapat ka ngayon, merong maliwanag at magandang matatanaw. Kaya do not underestimate. I don't know kung nagtitinda ka ng ice candy. I don't know kung merong ang isang dinidisciple. I don't know kung anong ginagawa nating maliliit. Huwag nating maliitin yung mga maliliit na ginagawa natin. Let us do it faithfully. That is the game changer. Maaring hindi ikaw yung magaling, maaring hindi ikaw yung pinakamatalino, maaring ikaw yung di pinakamahusay. Pero ikaw ang pinakatapat, hindi pwedeng hindi ka pagpalain ng ating Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi niyo po, tapikin lang natin, be faithful. Okay. So, Matthew 25, pinag-isipan ko po itong Matthew 25 na ito po. Ano yung pinakatalagang context niya? Ang Matthew 24, mga signs ito ng muling pagbabalik ni Jesus Christ. Pagkatapos alam naman natin pagdating ng 26, 27, 28, Great Commission na. Sana kung alam nating malapit nang dumating ang ating Panginoon at kung alam din naman nating maigsi lang ang buhay natin, hindi po ba napakaganda kung meron man tayong maging philosophy in life is this, I want to become faithful. Gusto ko maging tapat at wala kang pagsisisihan. So, kwento ang Matthew 25, Parable of the Talents, na merong kinausap ni Jesus Christ yung mga alagad niya at kinuwento niya, merong binigay na 5 talents. So, actually, pera po yan. Hindi yung talents na marunong sumayaw, marunong kumanta, 5 talents. Hindi po. Money talaga ito na puhunan sa pagnegosyo po. Yung iba, 5, 2, 1. Alam natin yung kwento, pero hindi talaga isa. Isa lang, hindi piso. Actually, kung di nagkakamali, 5 to 15 years equivalent of salary. So, ibig sabihin, lahat tayo nakatanggap ng mahalagang bagay sa Panginoon
Ang issue, ano ang gagawin mo sa pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Alam natin ang kwento, yung 5, nagbalik ng 5. Yung 2, nagbalik ng 2. Yung isa, ibinaon sa lupa. Okay? His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of," sabi natin lahat, "many things. Come and share your master's happiness." Bakit kailangan nating maging tapat? Bakit kailangan nating pagbutihin at maging honest sa mga ginagawa natin? So, 4 na bagay lang po ito. Number 1, because faithful hands lead to greater opportunities. Faithful hands leads to greater opportunities. Kapag naging tapat tayo sa maliliit na bagay, diyan bumubukas para tayo pagkatiwalaan ng malalaking bagay. Grabe nga, medyo, lang natin to, common sense. Pinagtiwalaan mo siyang maliit na bagay, hindi siya naging tapat. Do you think, ang next noon, bibigyan mo pa siya ng mas malaki para makabawi siya? Mukhang wala pong ganun eh. Lahat nagsisimula sa maliit na bagay. Kaya tingnan niyo po, sabi ni Jesus Christ o nung Master, "You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things." Bago tayo mangarap ng malaki, bago tayo mangarap ng mga dakilang bagay, matutunan muna nating maging tapat sa maliliit na bagay. Kung hindi natin maayos yung maliit, baka mahirapan tayo lalong ayusin ang malaki. Actually, hindi po akin to kay Miles Monroe. Kahit mag-pray ka ng 100 million, ang 1,000 lang yung kaya mong i-manage, hindi ibibigay sa ni God ang 100 million. Hindi sasagutin ng Diyos ang panalangin mo na hindi mo kayang i-manage. Hindi ka bibigyan ni God ng isang bagay na hindi ka pwedeng maging faithful sa Kanya po. Kaya faithful hands leads to greater opportunities. Hindi patalinuhan eh. Kaya ka magiging mahusay, kaya ka pagkakatiwalaan ng marami. Hindi rin pagalingan eh. Ang labanan sa buhay, pag nakita natin, dito nagsisimula lahat. Pagiging tapat. Pagiging tapat. Yung virtue na ito na pagiging tapat, masyado nang nahihirapan tayong humanap na tapat na empleyado. Hindi po ba? Lalo na pag sa cashier, ang hirap maghanap na tapat. Ano po, hindi pa inilalagay sa kaha, naibulsa na. Kapapasok lang, kinuha lahat ng gamit ng kumpanya. Mga kapatid, ang katapatan is big issue sa ating Panginoon. Kasi isa yan sa karakter ng Diyos na gustong-gusto niya maranasan po natin. Kaya sa kwento ng parable of the talents, kaya pinagkalooban ng malaking bagay, naging tapat po sila. Okay? So, eto po si Indra Nooyi. Indra Nooyi. Ano po? Receptionist siya sa gabi, doon sa Pepsi Cola. Nag-aaral po siya. Kaya po siya nag-aaral po o nagtrabaho din as a receptionist. Kasi talagang gusto niya talagang masustusan yung kanyang pag-aaral. Naging tapat lang mo siya. Nag-aaral, trabaho, tapat, parang ganyan po. Alam niyo po, dumating ang pagkakataon, sobra po siya talagang nag-excel. Sobra siyang naging tapat sa kanyang ginawa. Si Indra Nooyi, ang kauna-unahang babaeng CEO ng Pepsi Cola. So, hindi na siya ngayon CEO. I don't know kung ano na ibang ginagawa niya. But she is the first CEO of Pepsi Cola. Mula sa maliit hanggang pinakamataas. Naging tapat sa mababa, mapagkakatiwalaan sa itaas. Kaya minsan natatakot din po ako yung mga aspiring leaders. Yung alimbawa, gusto mag-youth pastor, wala namang cell group. Paano nangyari yun? Gustong maging may-ari ng malaking kumpanya, walang trabaho, walang business. Paano yun? So, sinasabi natin,
magsimula muna tayo sa maliit. May tinuturo po ako sa mga ibang nakakausap ko po. Pagdating sa pangarap, isagad natin hanggang dulo. Pero kapag sisimulan mo yung pangarap, hanapin mo yung pinakamaliit na pwede kang magsimula para maabot ang malaking pangarap. Lahat nagsisimula sa maliit na bagay. Do not underestimate the small beginning. Kasi dyan tayo iaangat ng ating Panginoon. Lahat ng may pangarap na umangat at gustong maging tapat sa simula, malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Kaya alam nyo ho, at the end of the day, lagi ko iniisip to, wala naman may pagmamalaki ang Praise Church. Nagsimula lang din po tayo, hindi po ba? Sa marami po dito na hindi nakakaalam. Wala tayong sariling lugar. May nagpatuloy lang po sa atin na church sa itaas ng clinic nila Ate Lee doon sa Obrero. Kaya hapon din po nag-start talaga ang gawain po sa PCF at that time. Biro mo, mula sa maliit na lugar na yon, hindi naman ho natin pinangarap na lumaki. Hindi naman po tayo nangangarap na sobrang mataas. Pero ang nakita ko lang po nung nagsisimula tayo, pinagbuti lang natin kung anong meron muna tayo. Nagkasya muna tayo sa kung anong meron tayo, pero hindi tayo nanatili sa mga ganong bagay. Kaya mga kapatid, darating ang pagkakataon, yes, mangarap ka pa ng malaki, pero huwag mong kalilimutan ang maliit at simple na ating pinagmulan, doon natin lalong ma-honor ang ating Panginoon. Amen? Okay? Malay nyo naman, si Roldan, katatapat, ano po? Siya naman yung sa Coca-Cola, ano po? Pero teacher na si Roldan, di ba? Okay? So, faithfulness in small tasks leads to greater opportunities. Karinin natin yung maliliit na bagay. Well, regardless kung janitor ka, galingan mo. Nagluluto ka, ayusin mo yung paggayat ng sibuyas, yung hindi ka naiiyak. Pag-aralan nyo po yun. Magdurog po kayo ng paminta na try mo yung hindi ka nagbabahing. So subukan natin gawin ang maliliit na bagay na may malaking pagtingin sa buhay, seryosohin po natin. So if you want God to entrust you with more, be faithful with what you have. By the way, mga kapatid, delikado yung umangat ka nang hindi ka man lang nakaranas ng maliliit na bagay. Hindi mo ma-appreciate, sa totoo lang po. Iyon na yun ang babalikan mo dati. Eto ka na ngayon. So number 1 is, yung maliliit na bagay ay nagbubukas ng malalaking bagay, pintuan at mga pagkakataon na pwede po talaga nating grabe po, mag-grab yung opportunity na lalo tayong paunlarin ng ating Panginoon. How about this one? Tingnan natin to. Faithful hands reflect our true character. Bakit tayo kailangang maging faithful? Because faithful hands reflect our true character. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earn 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. Ano po ang ginawa nung 5? Nag-invest. Walang sinayang na pagkakataon. Ano yung ginawa nung 2? Wala silang pinalagpas na opportunity or pagkakataon. Grinab nila po yun. Maganda yung ginamit na word eh. Nag-invest po sila. Pinagulong nila, pinarami nila. Ano ang ginawa po nung isa? Ibinaon sa lupa. Pagkatapos napansin nyo, bakit niya ibinaon? Kasi ang higpit-higpit niya eh. Kasi nangunguha siya ng hindi kanya eh. Ay, grabe itong mamang ito. Problema yung hindi niya problema. Ayaw mag-put up ng business kasi corrupt daw ang government. Kailan natin hihintayin na gumilos pag naayos pa ba ang maraming bagay? Kailan pa iyon? Kailan pa? Kaya nakita natin dito, lumabas ang true character sa pamagitan ng pagiging tapat sa mga bagay na ginagawa natin. Mga kapatid, sa totoo lang, maraming nakatingin sa atin at tinitingnan ng ginagawa mo kung ginagawa mo ito ng may katapatan. May paglalagyan, merong lugar lagi ang taong tapat sa buhay. Sabi natin lahat, character.
Alam niyo po, kung meron po tayong hahanapin, dalawa, mapagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. Mahalaga po yan kasi ang mapagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. Ang hindi mapagkakatiwalaan, nahihirapan tayo na paniwalaan siya. Alam mo, natatakot po ako. Kapag halimbawa, kunyari kung kayo ay business, may negosyo po kayo, pagkatapos pararadahan ka ng maraming accomplishment lang po na hindi totoo, nakakatakot po. Kaya minsan, halimbawa kung ang Christian ay, ang owner is Christian, alam niyo po yung mga apply, Christian din po ako, God-fearing din po ako, ba't naalis ka sa trabaho mo? Minsan po yung mga nagpapanggap na Christian, naku, patawarin niyo po, minsan yan mga manloloko, yan ang mga yan ang mga mandaraya. Kaya huwag agad tayo na persuade. Sa totoo lang, lahat po tayo, especially yung mga pumasok sa trabaho, wala pa tayong napapatunayan, pinagkatiwalaan lang po tayo. Sana wag natin sirain yung pagtitiwalang iyon na ibinigay po sa atin. Amen po ba tayo doon? Yun po kasi muna yung unang magagawa natin. Kasi maraming pagpasok sa trabaho, 1 linggo masipag, 1 buwan tinatamad na, 3, magre-resign na. Ano po? So, hindi po tayo uunlad pag ganun ang buhay. So, faithful hands reflect our true character. Alam niyo po, at the end of the day, naglolong ang mundo, ang community ng mga taong tapat at honest sa buhay. Your work and faithfulness reveal your heart. Parang ganito lang, wala akong nakita pong tapat na tamad. Wala rin ako nakitang tapat na o masipag na hindi po tapat ho talaga. Minsan, kapag yung negative, minsan yung mga hindi mapagkakatiwalaan, yan yung tamad, yan yung manloloko. Pero yung tapat, parang ang dami niyang character na nakadikit, na matutuklasan ka pa. Usually yung mga tapat, humble. Minsan yung tapat, makita mo, grateful. Sila po yung may nire-reveal ng ginagawa natin kung ano ang tunay na nilalaman ng puso po natin. Alam niyo po kaya mahirap maging faithful? Hindi kasi yan pinapalakpakan. Kaya mahirap maging faithful. Kasi wala naman naririnig kang magandang bagay. Kasi ang faithfulness, matututunan mo yan sa lugar na walang pumapalakpak, walang humahanga. Meron time, challenge ko si God, Lord, dalhin mo ako sa lugar na wala akong ibang pagtitiwalaan kung hindi ikaw. Ayun, dinala nga po ako sa Zambales. Ano po ang hirap ng lugar? Sabi ko, Lord, joke lang, ibalik mo na uli ako sa Manila. Ang hirap! Biro mo po, walang nag-oversee po sa akin. Kahit nga mag-drugs ako doon at bumalik ako sa ministry, okay lang, wala namang sumusubaybay Pero sabi ko, Lord, kahit walang nakakakita, gagawin ko po ang pinakamabuti. Aside from Bible school, yun po ang tinetreasure ko. Yung mga karanasan na pwede namang hindi ka na magpatuloy, pwede mo namang hindi galingan, husayan, pero kaya po nating sabihin, kahit 1 taon lang po ako doon, inisip ko pa rin ano ang pinakamabuti. Muntik na nga po ako hindi magpatuloy sa Bible school kasi muntik na pong ayokong umalis po doon para ipagpatuloy po yung gawain na sinimulan po natin ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, ang katapatan mo ay nagpapakita na yung tunay na pagkatao. Sana pag sinabi mga taga-Praise Church, tapat. Amen? Kapag sinabi mga taga-Praise Church or even sa mga outreaches, mga tapat yan, hindi marunong manloko yan, hindi mga abusado yan, hindi mga manloloko yan. Amen? Pumalakpak nga ho yung mga tapat sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, God. And a faithful heart will always produce faithful hands. Hindi mo mapipigilang gumawa ang taong tapat. Ang sisipag niyan. Kahit pigilin mo yan, hindi mo mapapaatras yan. Ang pinakamalungkot na bagay sa isang taong tapat kapag wala na siyang ginagawa. Pag wala na siyang napaglilingkuran. Kaya if you are faithful, you are unstoppable. Amen? Be faithful mga kapatid, more than sa maging sikat,
ano po, maging sobrang yaman, maging sobrang influential na kung ano pa mang bagay, ano po, may masigit pa dyan. So, number one, kapag tayo naging tapat, may bumubukas na mga pintuan. May mga naghihintay na malaking pagkakataon. Pangalawa, ang pagiging tapat ay nagsasabi ng ating pagkatao, mas maganda nang makilala tayo na tayo ay tapat at mapagkakatiwalaan. Number three is faithful hands bring growth and multiplication. Ang tapat, mabunga. Ang tapat, meron kang makikita. The servant to whom he entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. Ang galing lang po, ano? Yung 5, na parami niya pa ng 5. Hindi sinabi, oy, 5 naman ito eh. Kahit isa lang yung gamitin ko, okay na ito. Ano po? So, ang mga taong tapat, madali ring malaman kung may idea ng faithfulness, napaparami niya yung ginawa mo. O yung binigay sa iyo. Hindi po ba ang sarap? Parang, uy, pinagkatiwalaan ako, ayoko namang sirain. Kung maliit, palalakihin ko to. Kung kaunti, pararamihin ko to. Kung masikip lang o ganyan, palalawakin ko to. So, ang mga tapat na ninanais ng ating Panginoon, nag-grow, nagmumultiply. Pero again, kasi sa mahabang panahon ng pagkakasabi dito wag namang walang nangyayari sa atin, may sinimulan ka, too early to tell. Too early. Kaya yung mga nagsisimula dito na siguro baka kasama ko din, yung pag natutuwa ka, minsan highly emotional, na, uy, nakatingin, sige pa, hindi pa naaaral mabuti. So, kung meron tayong bubuksan, aralin mo ng mabuti, saka i-invest. Sa paglipas ng panahon, eto, natutunan ko nga ito kay Chinkitan kay Chinkitan, sobrang nakakatuwa itong mamang ito Lahat daw tayo dapat may munggo, may mustasa, may mangga. Ano po? Sabi niya natin munggo. Sabi niya natin mustasa. Pinalitan ko lang yung mustasa, gulay dapat yun Pagkatapos sabi niya natin, mangga. Yung ano daw yung munggo, daily income. Yung, di ba ang munggo? Ibabad mo lang sa tubig, togi na bukas Nilagay mo sa wrapper, lumpia agad So, ang tawag ko doon is daily income. Ang mustasa, monthly yan. Ang mga pechay, mustasa, monthly mo yan bago makuha. Ang ganda tayo po, may monthly income. Pero yung huli, mangga, ang tagal alagaan. Pero kapag namunga, patay ka na, namumunga pa rin yan. Long-term investment. Ang sarap na tayo po, walang masama, nagsimula tayo ng munggo, napunta tayo sa mustasa, eventually meron tayong long-term investment na kahit wala na tayo, umaani pa din yung mga mahal natin sa buhay na hindi naman nila pinagsikapan, pero nagsikap ang kanilang mga tatay at magulang, inaani ito ng kanilang mga anak. Be faithful, nagmumultiply yung ginagawa mo, pinararami ng ating Panginoon ang iyong katapatan, hindi ka lugi kapag naging tapat tayo sa ating Panginoon. Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Kaya ano po, minsan yes, okay lang yan, minsan, ano ba to parang magsasara, minsan yung word mo, ipinark mo lang muna, inaral mo lang uli mabuti, para pagbuelo natin, medyo sure na tayo, nakakadala din po kasi na mag-invest, ano po, gumastos ka, napagod ka, kaya walang tao na nagsikap, na hindi naghirap, na hindi dumaan sa maraming bagay bago naranasan niya ang sarap ng buhay, ang ganda ng buhay, kasi ibang-iba nga po. Mga kapatid, walang pararamihin ng Diyos kung wala tayong sinimulan. Amen. Walang pararamihin ng Diyos kung wala tayong ginawa. Walang pararamihin ng Diyos kung hindi tayo nagsisikap. Meron akong kausap dito, may sinisimulan kang maliit, pararamihin ng Diyos. Yung sinisimulang maliit, huwag ka lang hihinto, ikaw ang unang maniwala na may sense yung ginagawa mo. Ikaw ang unang maniwala na yung ibinibigay mo nakakatulong. Ikaw ang unang maniwala na ang Diyos ay nire-rewardan niya ang mga gawang may katapatan. Kaya nga dito sa Praise Church, paulit-ulit natin sinasabi yan kasi values natin yan. Yung paggawa na nagbubunga.
ano po, nagmumultiply. Nagmumultiply. Kaya mga kapatid, saan ka man ilagay ng Diyos, maging pagpapala ka sa kumpanya mo. Literally, kaya ako po talaga pinus, ano po, na yung topic na ito sa month of March, kasi by April, bakasyon na ang mga kabataan. Kung doon ka pa magpaplano sa bakasyon, kung ano gagawin mo, paano maging productive, baka late ka na. Kaya ngayon pa lang maghanap na po kayo ng trabaho, ano po. Kasi para, kung lalo na kung humihingi ka ng baon sa nanay mo, maging goal mo, hindi ka nahingi ng baon kasi hindi ka na mag-aaral. So, huwag naman ganong solusyon, ang pangit naman po noon. So mga kapatid, mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Ano po? Kaya nga imagine kung tayong lahat dito ngayon sa Praise Church, ang dami pong negosyo, ang dali pong ilapit ng mga kabataan po natin. Summer job, ano po? Naka-shades, nakapayong, ano po? Summer job, ano po? So mga kapatid, sana maging productive tayo. April, hindi po nagkakamali, April 15 o April 13, tama, mga 14, bakasyon na po yan. Yung anak ko po, 4 na buwan ang bakasyon bago siya mag-senior high. Sa akin po mismo nagtatanong siya, Daddy, anong magandang trabaho? Ano po, sabi ko, construction worker, anak. Subukan mo magpala, magkakamuscle ka pa, hindi ka na nag-gym, kumikita ka pa. Ano po, hindi natin minamaliit po yan, pero ang sarap kasi, hanggat malakas ka, kahit anong trabaho pwede sa iyo. Pero kapag tumanda tayo, hindi na po lakas ang gagamitin natin, kundi kaisipan. Kaya maganda, nag-aaral po tayo. Seek growth, laging, okay lang na maging tapat, pero yung tapat, nag-aaral pa rin po yan. Yung tapat, nagpapaturo yan. Seek growth, whether it's through learning, skill development, or serving more. Baka kala natin yung tapat natin, naka-stick lang sa ginagawa niya. Hindi, nag-aaral siya, kaya napagbubuti niya yung kanyang ginagawa. Nag-aaral siya at nagpapaturo siya para maging mabuti pa ang kanyang ginagawa. Kaya alam niyo po, merong growth mindset ang mga taong tapat. Yes, nagsimula sa maliit, pero iniisip niya paano unti-unting i-improve, palalakihin po sa buhay. Huwag ko tayo maging passive. In the age of technology, lalo kong na-appreciate. Sa akin po kasi bilang mga pastors, ito po rin yung heart natin. Stressful po sa amin pag Thursday na hindi pa po namin natatapos yung sermon. At alam ko po yan, lalo na yung mga outreach leader natin. Kaya ang pangarap ko po, Lord, sana by Wednesday, naibibigay ko na po yung sermon sa kanila kung sumasabay man, maaral nila sa context na kailangan nila. Kasi lagi kong iniisip ito, pag nagawa mo ang pinakamahalaga, marami ka pang oras sa iba. Alam nga naman, nakatutok na lang po ako ng sermon, hindi ko na po na-date man lang yung aking anak, yung aking asawa, wala man lang tayong time para sa sarili natin. Kaya ito po yung kagandahan, kapag tayo po natututo at nakukuha nating gawin sa madaling paraan ang maraming bagay, you have more time for yourself, you have more time for your family, you have more time to serve the people of God. Amen? Sabi niya ho natin, masarap maging matalino. So hindi yung talinong yabang, yung talino po na naia-apply po natin sa buhay. So dalawa lang ang question natin ngayon, are you a maintainer or multiplier? Hindi, okay lang po ako, okay na ako dito. Hindi. Maintainer ka ba or multiplier? Multiplier sana, hindi ka lang magaling na magaling ka na ngayon. Hindi ka lang mahusay, ang husay mo na ngayon. At ito po yung karanasan ng karamihan sa atin. Dati, ito lang yung kaya mong gawin. Ngayon, ang galing mo na. Ang galing mong kumain, mangutang. Hindi, wag naman po sa pangit na bagay. At least yung galing natin at husay nagagamit sa paglilingkod sa maraming mga taong nangangailangan. Amen po ba tayo doon? Kaya alam niyo, meron din akong kausap. Sabi niya, Pastor, ako gusto ko kasyang-kasya lang sa akin. Yung hindi ako nagugutom, yung hindi ako nangangailangan. Kaya lang kuya, ang problem ko po sa mindset na ganyan, wala kang matutulungan kung kasya lang sa iyo. Sa kapag dumating ang emergency, yari ka rin. Kaya maganda, kung anong meron ka, paramihin. Hindi mo lang sarili mo ang natutulungan, kundi yung maraming tao at nagiging pagpapala ka sa marami.
Amen? Huwag lang yung puro atin. Mas marami nangangailangan at mapaglilingkuran. Malakas pa nga akong palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Okay, may natututunan po, may natututunan. So at least tayo malango, hindi man tayo kilala na sobrang sikat, sobrang ganyan. Pero sana kung ano yung pinagkaloob sa'yo ni God, maging tapat ka. Paramihin mo. I-multiply mo, i-multiply mo. So number 4 is this. Faithful hands. Bakit kailangan tayo maging tapat? Because faithful hands are rewarded by God. Wow! I love it. Kasi merong time, nagtatrabaho ka, pwedeng hindi makompensate ng kumpanya mo eh. Pwede. Pero merong Diyos nang nagagantimpala na hindi kayang ibigay ng iba. Sabi ko po sa inyo, ang kagandahan lang po ng pagiging tapat, hindi man laging may tumitingin sa iyo, pero may Diyos na laging nakakakita sa iyo ng ginagawa mo at hindi ka talo sa Diyos kapag tayo po ay nagtapat. The Master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. May dalawa lang po akong comparison sa buhay ko. Ginagawa ko po kasi ngayon at inaayos ko po yung my life vision, my life purpose, na eventually gusto ko rin ituro sa marami, and my life values. Kasama po ng life mission ko po na ginagawa is, yung gusto ko isang araw, I can declare confidently, I have fought a good fight. I have kept the faith. I have finished the course. Gusto kong masabi yun sa harap bago ako mamatay. Pero meron din akong gustong mapakinggan, hindi kay presidente, hindi kung kaninong tao, kundi sa Diyos. Sana pag umarap ako sa Panginoon, sana, panalangin ko po ito, sana mapakinggan ko, well done, good and faithful servant. Pangarap ko po yan. Kasi nung sinama ko nila Ate Lee sa Amerika at kumain kami sa steakhouse, tinatanong ko ano ang luto ng baka. Medium ba yan? Well done. Ano yung isa pa? Rare? Sabi ko, yun na lang po, well done, good and faithful servant. Ayoko nga nung hilaw eh. Ayoko nga ng hilaw. Sa totoo lang. Yun pala yun, Lord. Sana isang araw. Sabi nga natin lahat, sana. Kasi alam nyo po, tayo mga tao, normal lang siguro sa atin, gusto nating makarinig ng mga appreciation, gusto natin makarinig ng mga favorable words. Minsan ng mga tao, matipid pa, nag-post ka lang, nilike lang, hindi pa ginawang heart. Mga tao napakatipid, hindi naman binabayaran yung yung mayaman na matuwa yung tao, nagluto. Ilagay mo na heart. Hindi yung galit pa. Hindi mo na nga binayaran, ng asar ka pa. Mga kapatid, pangarapin natin, sana dumating ang pagkakataon at the end of our life, I have fought a good fight. I have kept the faith. I have finished the course. Hindi sumusuko ang mga taong tapat kahit nahihirapan. Hindi madaling maging tapat. Kasi pag chichismisan ka, di ba lalo na sa company, pag tapat ka, sip-sip yan, balimbing yan. Pag tapat ka, hindi matutuwa ang mga tao sa iyo, pero alam natin, merong Diyos na nakakakita ng lahat ng ginagawa natin. Kaya nga ang ganda rito, sabi, you have been faithful in handling this small amount. Di mo laging binabanggit nung master yung maliit na bagay. Alam niya kasi maliit lang naman ang pinagkaloobin. Naparami mo, ang galing, ang husay. I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Tingin po kayo sa akin saglit. The reward of being faithful is more responsibilities. Kaya ka pinagkakatiwalaan kasi tapat ka. Sabi ko nga sa iyo eh. O sige nga, sino yung nagki-keyboard sa atin, James? So, hindi ba yung idea na, paano ka pagkakatiwalaan kung eto lang hindi mo magawa? Kung etong maliit, hindi mo natin maparami. Alam niyo po, ang ganda. Pero sabi dyan, let's celebrate together. Iniisip ko, yung isang lalaki, hindi ko alam yung isang servant, yung isa lang, hindi ba pareho lang naman sila ng boss? Bakit ito ang tingin sa boss niya? Kasi boss, ang sama-sama mo eh. Una, mahigpit ka, magagalitin nga, maintang ulo mo. Pagkatapos, nangunguha ka pa ng hindi iyo. Anong pakialam mo? Ang pakialam mo,
Gawin mong tapat yung ginagawa mo. Kaya alam mo yung mga hindi tapat, pakialamero. Nasa housing department siya, pinapakialaman yung ibang department. Maging tapat ka muna doon. Pag-pray mo na lang kung meron ka nakikitang di maganda, just pray. Just pray. Lord, tulungan niyo po ako maging honest. Tulungan niyo ako maging faithful. Hindi ko alam kung kailan, pero siguradong may darating. Darating din ang araw mo that the Lord will celebrate your faithfulness. The Lord will rewarded all your efforts, all your accomplishment, lahat ng ginawa natin sa Panginoon. Nakakatuwa itong mamang ito, si Richard Montanes. Janitor lang po ito eh. Pero habang naglilinis siya, lagi siya nag-o-observe. Iyon po yung matatalino, yung nagtatrabaho ka, pero inaaral mo kung anong meron sa kumpanya. Linis lang po siya ng linis. Hanggang sa itong Cheetos na to, siya yung niyan eh. Siya po yung utak niyan. Sabi niya, hindi siya nahiya na sabihin sa executive nila, Sir, itong Cheetos na to, gawin ka natin spicy. Parang ang dami naghahanap ng maanghang sa buhay. Alam niyo po, natuwa talaga sa kanya yung boss niya. Ano po? Sa ngayon na, hindi nagkakamali, he is executive na ngayon ng Cheetos Company. He is an author and a motivational speaker. Ini-encourage niya ang mga tao ngayon na pagbutihin mo lang ang ginagawa mo, oo, nasa ibaba ka ngayon, pero isang araw iaangat ka ng Diyos. Hindi ka kilala ngayon, pero makikilala ka na naglilingkod sa Panginoon. Maliit lang ang ginagawa mo, pero pinagbubuti mo yung ginagawa mo sa Panginoon. Darating din ang araw mo. Darating din ang araw mo. Darating din ang pagkakataon sa buhay mo. Yung akala mo walang nangyayari. Yung akala mo nagpapagod ka lang. Sinong may sabi sa iyo na merong sayang na ginagawa ko sa Lord? Even ang pagkalugi mo, even yung tipong pagkatalo mo, even yung pagkadismaya natin, kasi may mga pangarap ka, kaya mo nararamdaman yan. Yun ang kagandahan. Unlike nung very passive tayo, wala akong pakialam, wala akong gustong maabot, wala akong gustong mangyari. Yun ang pinakamahirap na buhay. Sana huwag kang sumuko. Sana tapat ka ngayon, tapat ka pa rin hanggang huli. Your faithfulness today can open doors tomorrow. And I believe ito yung magiging kwento ng Praise Church sa madami. May mga sinimulan tayo na maliliit lang, pero pinalaki ng ating Panginoon. May mga sinimulan tayo na hindi natin alam kung ano ang dulo, pero ang nais mo lang, maging tapat ka sa ating Panginoon. Totoo yun eh, kahit po ang inyong lingkod, sige, ikaw na yung magaling. Sige, ikaw na yung mahusay. Sige, ikaw na yung kilala. Pero gusto ko po doon sa kategory na sana mapasama man lang tayo sa isa sa mga tapat na alam natin may nakakakita o wala, ginagawang mo mabuti ang isang bagay, even ang iyong pagtulong, even ang iyong paglilingkod. So let us review why we need to have a faithful hands. Tanungin lang natin, are you being faithful with what God has given you? Yung sa aming mga pastors, makapag-sermon ka lang ba? Kaya lang, alam natin, pag walang anointing, mahirap po talaga. Mahirap po. Kaya maging tapat, mag-prepare mabuti sa ating lahat. Kung may client ka, pagbutihin mo. Sinasabi ko po ito lagi sa marami. Kung binabayad sa iyo ng company mo 20,000, bigyan mo sila ng 50,000 na paglilingkod. Maaaring hindi pa malaki ang kita mo, pero i-touch mo yung pangarap mo na gustong ibigay sa ating Panginoon. Are you faithful with what God has given you? Kung saan ka man dinala ngayon, kung nag-aaral ka, mga kapatid, maging tapat po tayo. Amen? Number 2, are you working with the right heart? Ito yung pinakamahirap.
Ito yung magsasabotage ng katapatan kapag yung hindi tama ang puso. Minsan may mga maling motives. Kaya ka nagiging tapat sa isang tao kasi isang araw lolokohin mo siya, aabusuhin mo siya, pagsasamantalahan mo yung kung ano mang meron siya. Hindi naman po, hindi tayo narito as a church para i-bribe si God na payamanin ka sa linggong ito, pagkatapos hindi ka na magpapakita sa Lord. Huwag naman pong ganun. Are you multiplying your talents or just maintaining? Mga kapatid, pag hindi nag-multiply, be responsible to say, that's mine. Wala kang sisisihin tao, walang excuses, hindi kasi ako pinag-aaral ng magulang ko, hindi kanila kasi ako tinulungan ng mga kapatid ko. Hindi po. Magsikap po tayo. Magsikap po tayo. Marami kang galing at husay na hindi lang manganganak ng salapi. Maraming bagay. Actually, pag pinagbuti mo ng isang bagay, that is your worship to God, that is your witness to God. Kaya ang dami mong tao na pwedeng makakilala sa Panginoon. And lastly, if Jesus returned today, would He say to you, well done, good and faithful servant. Sana lahat tayo pagsabihan ng ating Panginoon. Faithful hands lead to God's favor, blessings, and eternal reward. And let us start today. Tayo tayong lahat. Thank you, Jesus. Thank you, God. So this is my prayer. Maaring tingin natin sa sarili natin, yes, hindi man ikaw yung pinakamagaling sa pamilya, sa church, hindi man ikaw yung pinakamahusay, pero sana ikaw yung pinakatapat. Pangarapin natin maging tapat. Kasi hindi pwedeng hindi pagpalain ng Diyos ang gawang may katapatan. Sige po sa oras na ito, I want to ask our praise and worship. Ganda-ganda ng inawat natin, leave me astounded. Yan yung mararamdaman mo pag ginawa mo na maging tapat sa ating Panginoon. Marami kang hindi hiniling, pero naging tapat ka. Kahit yung hindi mo hiniling, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Alam ng Diyos kung ano yung ikatutuwa mo. Sa totoo lang, ang bayad natin sa mga taong tumulong sa atin ay yung pinagbuti mo yung trabaho mo. Yung mga taong nagpaaral sa iyo, hindi man sila makabalik para sa iyo, pagbutihin mo lang yung pag-aaral mo. Iyan yung unang bayad mo sa mga taong tumulong sa iyo, lalo na sa Diyos. Hindi naman tayo dapat pagkatiwala ang lahat. Hindi naman tayo dapat pagpalain lahat, nagkasala tayo. Pero anong ginagawa ng Diyos? Dapat nasa sementeryo ako ngayon. Dapat nasa hospital ako ngayon. Dapat sirang-sira ang buhay ko. But because God is faithful, hindi na bago ang katapatan ng Diyos sa iyo. Ngayon may ginagawa ka ngayon. Pagbutihin mo. Huwag kang papayag na walang ginagawa para sa Lord. At kapag nasumpungan mo yon, gawin mo ang pinakamabuti. At ito yung mararanasan mo. Mamamangha ka, magugulat ka, because the faithfulness of God is so big, generous, full of favor and blessing. Come on, church, let us give our worship to God. And after this, I will pray for you. Come on. Show of your glory, let heaven invade. We're waiting with worship, we're waiting with praise for the almighty presence of God to. Come on, praise church, leave me astounded. Leave me astounded. Leave me amazed. Show of your glory. We're waiting with worship, we're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. Spirit, fall, open up heaven's door.
Praise Church. Let us declare in this place. Lord, we run. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me. Oh, leave me astounded, leave me amazed. Show all your glory, let heaven invade. Come on, we're winning with worship, we're winning for the almighty presence. For the last time, come on, church, leave me astounded. Leave me astounded, leave me amazed. Show all your glory, let heaven invade. We're waiting with worship, we're waiting with praise. For the almighty presence, I've got to invade. Oh, you satisfy me. Hallelujah. Praise you, Jesus, in this place. Thank you, God. Thank you, Lord. Okay, this time, I will pray for you. Pero gusto ko pong maunawaan natin, mahirap maging tapat kapag hindi si Jesus ang naghahari sa buhay natin. Kinukwento ko po sa asawa ko in my 30 years ng paglilingkod sa Lord. Kitang-kita ko po, totoo ang demonyo. Totoo po ang demonyo. Ang dami niyang nailid na manloloko, ang dami niyang nasira ang buhay. Yung kitang-kita mo dapat yung potensyal ng tao, pero ang dami sinira ng demonyo. Totoo yun, totoong may gawa ng kaway, pero totoong may Diyos na nagpapabago ng buhay. Yung manloloko, kaya niyang gawing tapat. Remember Zacchaeus? Katatanggap lang sa Panginoon, ibabalik ko po kahit 10 ulit, I don't know exactly. Tinotoo ba ni Zacchaeus yung kanyang ginawa? I think kung hindi tinotoo ni Zacchaeus yun, nirebuke na siya ni Jesus. Zacchaeus, pati ba naman ako, lolokohin mo? Alam ni Jesus, itong dating manloloko, naging generous na tao. Walang tao na hindi kayang baguhin ng Panginoon. Meron po ba dito sa unang pagkakataon, ngayon po lang naka-attend? Pagkatapos, gusto mo talagang mabago ang buhay mo? Ang gusto ng Diyos, more than na pagpalain ka, baguhin ang puso natin. So kung kayo po sa unang pagkakataon, meron po bang sa unang pagkakataon? First time mo lang po, taas nga nyo po ang kamay. Okay, sige nga po. Meron pa po ba? Meron pa po, okay. So ilagay nyo lang po, yung mga first timers po natin, lagay nyo lang yung kanang kamay nyo sa tapat na inyong puso. At I will pray for you na i-lead ka ni God. Buksan mo lamang po ang puso nyo, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. At siya yung tutulong sa atin para magkaroon ng pusong tapat. Sabihin niyo lang ho, Panginoong Jesus, marami pong salamat. Sa oras na ito, kinikilala ko po, ikaw ay namatay at mulang nabuhay upang ako ay bigyan ng bagong buhay. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Tulungan niyo po ako na maging tapat. Tulungan niyo po ako na mabuhay ng maayos. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Siyo, malakas sa palakpak sa Panginoon. This time, I want to pray. Pag nakikita ko po yung mga kapatid natin na may kabuhayan, hindi ho madali. Ang dami rin pong sakit sa puso. Ano po? Halimbawa, sa masarap. Minsan sa mapait din. Ano po? Pag di kumikita. Pero yun eh. Huwag lang susuko. Be faithful. Kaya tangkilikin naman natin yung mga sariling atin. Can I hear amen? Pagkatapos, pag napapasyal kayo sa mall,
Kain lang po kayo ng pickle ano po, pagkakain nyo po, suportahan natin yan.